Magandang gabi sa inyo lahat. Gabi ngayon dito, ang kalagayan ng ating bansa ay masyadong nakakalungkot. Nakikisali lang tayo sa mga concerned citizen, ating mga kababayan na nagpapahayag, nagiging boses sila ng totoong mga maliliit na Pilipino. Nakikisali tayo sa fake news. Nakiki-fake news tayo dahil ang tawag sa mga nagvo-vlog is fake, di ba? So, pagbigyan natin ng mga nakagalang-galang natin na sabi mga fake news daw ang mga nagvo-vlog. So, ibigay natin sa kanila yan. Dahil nasa kapangyarihan sila and masyado silang sensitibo sa mga maririnig nila na which is hindi dapat. Kaya ngayon abalang-abala sila sa pang-ilan na ba itong pang-apat na hearing na pala yung fake news. Pero ang kinaklasify lang nilang fake news yung mga vloggers. Pero sa mga vloggers lang natin maririnig yung mga totoong kaganapan. Kasi kung tayo may paningin naman, kung nakikita natin mga galawan na mga nangyayari sa gobyerno, wala lang kasing puwersa ang taong bayan para tumapik man lang sa balikat ng pinuno natin na sabihin na hinay-hinay lang kayo sa paggamit ng kaba ng bayan, di po ba? Alam naman po ninyo, ibig sabihin, di po? Kung matatandaan natin si Erap, bago siya bumaba, napilitang bumaba, sino unang nagkumpronta sa kanya? Sino nagsabi sa kanya na kailangan niya nang bumaba sa pwesto? Hindi ba si General, sinong General yon? Angelo Reyes. Siya yung AFP, hindi po ba? Kung tutuusin, yun na lang kailangan natin eh. Wala na tayong matakbuhan dahil sino? Korte Suprema, wala tayong marinig sa Korte Suprema. Ang tinatalakay ngayon ng Korte Suprema, yung PhilHealth. Hindi pa naman natalakay ng Korte Suprema yung about sa gold na binenta. Tapos ngayon, bebenta yung mga natitira pang ari-arian ng Pilipinas. Ano pang matitira sa Pilipinas? National issue ito, hindi na ito issue ng hindi na ito issue ng kapulisan eh. Kaya ang dapat tumapik sa balikat ng mga namumuno natin ang kasundaluhan. Sila lang makakasupil nito. Wala tayong masandalan eh. Ang freedom of expression, ninahanapan nila ng way para masupil nila. Kaya ito ang pang-apat na hearing na to para sa ang tinitira nila yung mga vloggers. Wala naman sila ibang pinupunteriya kundi yung mga vloggers. Yun lang naman target nila. Kaya nila ginagawa yung mga kung ano-anong ginagawa nila ngayon. Masyadong masalimuot kasi kung titignan natin, bababa lang ang pamunuan ito kung merong puwersang sasaway sa kanila, kaso walang sumasaway. Natatandaan natin si Speaker Romualdez, pinulong niya lahat ng mga pinuno ng puwersa. Ang Navy, Armed Forces, PNP, ang lahat ng puwersa ng Pilipinas. Picture taking pa sila, parang siya yung presidente. Nasaan si PBBM noon, panahon na yun. Picture taking sila, may mga naglilik na video ngayon kung ano yung mga pinrami sa kanila. Kaya hindi tayo magtataka kapit sila sa posisyon. Ang AFP nagsalita pa na ang katapatan nila nasa posisyon, which is parang may mali, hindi po ba? Dahil parang
tama ba yung naririnig natin na ang katapatan nila, ang paglilingkod nila nasa posisyon? Paano kung contaminated yung posisyon nila? Katulad ngayon, Korte Suprema na lang ang inaasahan natin magsalita. Sa isang banda, tignan natin, nagsalita ang Korte Suprema, may nangyayari ba? Wala naman nangyayari. Kasi kung kahit anong sabihin ng Korte Suprema na bawal yan, bawal yan. Anong gagawin ng Korte Suprema? Magde-declare lang sila ng bawal. Baka mamaya sila pa itapikin ng balikat ng puwersa na hinay-hinay lang kayo imbis na yung mga ligaw nating namumuno ang tinatapik, yung mga yung mga ang Korte Suprema pa na nakakikita ng tama. Yun na lang inaasahan natin, pero maasahan ba natin? Kasi walang puwersa. Walang puwersa. Ang kailangan natin puwersa. Kaya nga may mga sumisigaw, kaya lang hindi ka makasigaw ng diretso dahil sabihin inciting to sedition, di po ba? Mahirap mapasok sa ganun dahil malalagay tayo sa alanganin yan. pero sa totoo lang, yun yung sinisigaw ng sinisigaw ng puso Hindi natin alam dahil mahirap. Kung papansin natin noon, bagong bumaba yung mga napababang presidente, may celebrity umakit sa stage, di ba? Ngayon ba may nakikita tayo? Mga nakikita natin celebrity, yung mga celebrity vloggers, yung mga kilala talaga, sila Kati Binag, sila Maharlika, ang mga banateros, at yung iba pa, sila lang nakikita natin mga kilala. Pero yung personality na from celebrity, bibihira, hindi po ba? Meron man yung hindi masyadong kilala na, mga dati pa. Wala tayong makitang puwersa. Ang nagagawa lang natin mga pagtutulong-tulong, magpakalat ng impormasyon, mag-aambag ng mga pagkain nila, pag nagrarally sila peacefully. Pero mapapagod din tayo, parang hangga't walang nakikiisa sa atin na may hawak ng puwersa, maliban lang ang intervention ng Panginoon. Panginoon lang makakakilos diyan. Naway hipuin ng Panginoon yung puso ng mga namumuno na mabuksan yung paningin nila. Kasi alam naman natin ang sanlibutan pinamumunuan ng kadiliman, kahit yung mismong mga taong nasa posisyon na nasa kadiliman, hindi nila alam na nasa kadiliman sila. Ganun ang nangyayari dahil mahirap malaman pag ikaw nasa kadiliman, pagka iba na yung lumalabas sa bibig mo, iba na yung kinikilos mo, ikaw mismo hindi mo alam, ang nakakita ay nakapaligid sa'yo. Nakakamiss tuloy si Miriam Defensor Santiago, kung naaalala nyo. Yung hearing ni Senator Amy Marcos. Kung tutusin, medyo parang walang tigas. Medyo lenient yung niya, yung patawa pa, yung parang tinetake na light lang yung sitwasyon. Sa totoo lang, hindi light yung sitwasyon. Nung kaharap nila sila DOJ, DILG, yung PNP chief, yung mga sinungaling na tagapagsinungaling, parang hindi ka tanggap-tanggap. Harap-harapan sila nagsisinungaling. Walang kakurap-kurapang mata, nakatitig sa'yo. Nakatitig sa'yo na walang kakurap-kurapang mata na sinasabi nilang kasinungalingan nila. Parang gusto nilang sabihin yung mga video na nag-leak. Yun na nagsisinungaling. Tapos papasabi na daw yung mga yung DOJ, yung DILG, papasabi na doon ni Amin. Okay, nagsubmit siya ng sabina kay Chis Escudero, pero ang sabi, pag-iisipan nila, di ba? Meron bang gano'n? Kasi pero tignan natin, kung yung isasabina is yung vloggers na they hate,
sigurado the next day nandiyan na yung subpoena eh. Kaya nga nagpuntahan yung mga vloggers, 'di ba? Piniga sila, sinabihan tanga, dinisrespect sila, pero ang feeling ng mga kagalang-galang natin sa Quadcom is, sa Tricom is sila yung dinidisrespect. Pero sila yung disrespectful to the max dahil sinabihan nila ng tanga yung mga ako follower din ng vloggers na yun. Tanga tayong lahat kasi nakikinig tayo sa vloggers na yun. Tama ba yun? Hindi ba one way? Kung matatandaan natin yung mga sinaunang magulang nung araw na hindi pa mulat, yung sinasabi ng magulang sa pagka sumagot yung anak ng atwiran, sumasagot ka pa. Yung ayaw nilang sasagot yung mga anak nila, yung walang freedom of speech ang mga kabataan, ang mga musmus noon, di ba? Pagka yung nung araw, papapasukin ka pa pag may bisita. Huwag kang humalo sa usapan ng matatanda. Okay. Dinirespeto pa rin natin yun, pero di ba parang hindi na useful kasi para yung pagkatao ng bata, dinidisrespect mo. Okay, makinig siya, sumabat siya, sawayin dahil di siya kasali sa usapan, pero sa ngayon ginagawa sa mga vloggers parang gano'n. Naalala ko yung mga trauma nung araw na gano'n, sobra takot natin sa magulang natin na tititigan ka lang, pasok ka ng kwarto. Parang gano'n yung ginagawa nila, which is hindi dapat gano'n, mulat na tayo. Habang nilalait nila yung vloggers na yun, sinasabi niya, parang ang vision sa akin is yung habang nagsusorry yung vlogger, although alam niyang hindi mali yung ginawa niya, nag-express lang siya, sinabihan siya tanga ni Atras Abante, ni Congressman Abante, kagalang-galang Abante. Yan, tawagin natin silang kagalang-galang. Gusto niya mag-apologize, pero nakita niyo ba yung expression niya, gumanon pa siya dun sa mga kasama niya, parang he's too proud dahil nag-sorry sa kanya. Hindi ba parang it's so evil, parang it's so stinky, kumbaga, hindi, ang hirap lagukin ng mga astano, mga kagalang-galang natin. Nandyan sila para silang mga nasa kadiliman, sila yung nagpapahirap tapos ang lumalabas na nagpapahirap sa bansa, ay nagpapakalat ng totoo kung ano nangyayari sa bansa. Si Maharlika, gusto niya, invite siya, magsasalita siya, pero alam ko, siyempre ayaw naman kung ang mga kongresista natin ang gusto nila is malaman yung katotohanan, iimbita nila kahit sa Zoom lang, di ba? Halimbawa, gusto marinig yung panig ni ganito, iimbitahan nila kahit sa Zoom dahil gusto nilang malaman yung totoo. Pero ang gusto nila ay magsupil ng karapatan magmahayag, kaya ayaw nila kasi pag sila hinayaan nila si Maharlika sa Zoom, alam naman natin si Maharlika nilalabas talaga yung tapang niya, di ba? Pag hinayaan nila si Maharlika, imagine natin, si Maharlika kung nasa Zoom, nasa hearing ng Tricom, magsasalita yun ng walang preno. Hindi nila marerendahan dahil nasa Zoom. Ang magagawa lang nila, i-mute o kaya i-disconnect siya, di ba? Pero maganda sana kung wala sa kadiliman itong mga kagalang-galang nito, hayaan nila dahil gusto nilang katotohanan, di ba? Ang sarap siguro panoorin yun sa Maharlika, talagang magsasalita ng kung anong gusto niya sabihin. Yun yung ayaw mangyari ng Tricom dahil hindi nila marerendahan. Kasi pinag-o-out ka nga nila, 'di ba? Para kung ano man sabihin mo, gagamitin laban sa iyo. Parang mas masarap pa wag ka na lang mag-oath eh. Palalayasin ka na lang nila. Dahil tapos na pinalayas ka nila, hindi ka mag-oath. Alangan pa sa pinaka nila, nandun ka na, 'di ba? Masyado nilang binabaluktot yung katwiran. Kasi kung ang gobyernong ito ay pro sa katotohanan, katulad kay Atty. Respicio, nilabas niya yung tungkol sa weakness ng machine na gagamitin sa eleksyon. Nilabas niya. Sinabi niya na ganito, hindi kailangan nakakonect sa internet, i-connect mo lang pag kaya magpapadala ka na ng bilang siguro, ng data, nung resulta dun sa central, sa station, which is tama naman, ibabato mo lang kasi yung yun yung binulgar ni Atty. Glenn Chong, di ba? IT rin si Atty. Glenn Chong, kaya nilabas niya. Yun lang inabang ko, mag-collaborate sila ni Atty. Respicio dahil pareho sila ng they're in the same page. Si Atty. Respicio, accountant, lawyer, and then certified IT siya. Nagtatrabaho siya sa
sa isang yung internationally known na company. Yeah, pamilya sa akin yung company na yon. Yung attorney na yon, expert yon. Ang ginawa ng COMELEC, dinimanda siya, galit na galit sa kanya. Kung ang COMELEC pro siya sa katotohanan, hihingi siya ng advice doon, di ba? Matutuwa pa siya dahil kung malinis ang COMELEC, kung pro sa katotohanan ng COMELEC. Kaso, kitang-kita natin na may plano sila, di ba? Tapos, kung yung isang yung tagapagsalita ng Malacanang, pag may narinig, may tanong mga reporter, sinabi na ganito, yung halagang nawala, ganito, ibalik. Ang isasagot sa mga nagtatanong, may ebidensya ba sila? Ang ebidensya hawak nila, ang record nasa kanila. Hindi ba dapat nakapanig sila sa taong bayan? Pag may nakitang mali, suriin, hindi yung idemanda yung nagpapakita ng mali. Ganun nangyayari sa bansa natin. Yung naglalabas ng mga bagay na mali, na hindi tama, na wala sa linya, pag nilabas, sinasampahan ng kaso. Kaya nga sabi ng mga vloggers, parang martial law. Sabi ng mga lawyers, parang martial law. Wala nga lang deklarasyon. Kasi takot ka eh. Takot ka na, parang tinatakot ka magsalita. Parang hindi ka pwede magsalita na ma-offend ng gobyerno. Tama ba yun? Hindi ba dapat open sila sa kritisismo para malaman nila kung ano dapat iayos? Kung tayo, bilang tao, halimbawa, pro ka sa mga bagay na dapat lang na maganap, dapat lang na maihayag sa tao, hindi ba aalamin mo kung ano yung totoo? Magtatanong ka sa kanila, magpapaliwanag ka kung may mali ka nagawa, tatanungin mo kung ano yung mali sa tingin nila na nagawa mo. Hindi ba dapat ganon? Sa isang tahanan, nagsisimula yan sa tahanan. Sa isang tahanan, pag mayroong naiiba, yung isang anak, naiiba yung galaw, naiiba yung kilos, nagiba yung, lalo na sa mga pamilya na mayroong naging addict, di ba? Alam natin yun. Nagiba na yung temper, nagiba na yung ugali, iba na yung galaw niya. Parang may sign na may something sa kanya na nangyayari. Doon hanggang sa natutuklasan na in drugs pala o kaya nasa bisyo. Ganun parang ganun yung nangyayari sa gobyerno natin. Pero ang baligtad parang ang nangyayari yung ama ng tahanan ang na biktima ng drugs. Kaya nga tinatawag siyang bangag, di ba? Dahil siya yung biktima sa tahanan natin na Pilipinas, siya yung isang nabiktima ng drugs. Sabihin na natin biktima siya para hindi masyadong biktima siya ng drugs. Pero naiupo natin siya. Kasama po ako sa nabudol. Hanggang ngayon nasisisi ako dahil talagang ipunis ko si Bongbong ganito. Kasi ang alam ko, ipagpapatuloy niya. Kaya dahil gusto ko nasimulan ng mga Duterte, ni President Duterte. Sa totoo lang, hindi dahil sa mga Duterte ang mga taong naglalaban. Kaya naging mga Duterte ang mga Duterte, ang mga kumakampi kay Duterte. Kasi siya lang ang presidente na naramdaman ng masa yung talaga nagtrabaho para sa bayan. Hindi natin maitatanggi yan. Pati itong mga Tricom, Quadcom, kung ano nung com na yan, kaisa sila noon, pinupuri nila. Ngayon, siguro, ang daming naitatapal sa kanila. Nasisihan sila. Ngayon, tinataas pa nung isang kongresista yung, dahil kay speaker, meron tayong ganito, kumbaga, ang daming biyaya mula kay speaker. Hindi ba tayo na, I'm sure, hindi ko dapat sabihin tayo, sila. Dahil tayo, nakikita natin kung ano nangyayari. Hindi nila nakikita na yung binibigay sa kanilang bariya, ang kapalit nun yung future, yung ginhawa ng buhay natin, yung safety natin, yung kaalwahan ng buhay, di ba? Yung opportunity.
Kaya nga nag-abroad ang mga kababayan natin dahil yung opportunity wala sa bayan eh. Wala kang, ewan ko, ang mga malalakas lang kumita sa atin, nasa politics, nasa simbahan. Alam niyo na ibig sabihin, mga pastor na nasa, iba-ibang grupong pastor. Hindi ko sinasabi si Pastor Quebuloy. Pastor Quebuloy is, nakikisimpatya ako kay Pastor Quebuloy. Yung ibang grupo diyan. Kaya may mga kilala ako actually. Kaya sila nandiyan, parang celebrity status sila. Parang showbiz din yung simbahan eh. Actually, ang demonyo nagtatrabaho ngayon sa simbahan para masirang pamilya. Kasi ang simbahan ang dapat nagbubuo ng pamilya. Ang pamilya nasisira ngayon, kaya ang gobyerno natin, ano pang hanapin natin? Sira. Ang simbahan ay sira, pamilya sira, lalo ng gobyerno sira. Hindi ba, ang pagiging politiko, dapat wala kang konsensya para maisagawa mo mga bagay-bagay na dapat mong gawin. Lalo na kung tama yung gagawin mo, dapat lang meron kang ganun, meron kang political will. Yung konsensya mo hindi basta-basta natitinag ng kung tama yung gagawin mo. Pero baligtad ang tinutugis ngayon yung mga naglalabas ng katotohanan. Kasi ligaw yung ating ligaw yung ating pamunaan. Yung nangyari kay Pastor Quebuloy, ilan yun? 6,000 policemen daw. Kitang-kita naman natin televised. Pinwersa, pinasok. Yung warrant of arrest, hindi naman search warrant yung pero nag-search sila, nagukay sila doon. May namatay, pinasok nila. It's illegal, di ba? Alam na lahat yun. Tapos na yun. Pero nandiyan pa rin. Si Pastor Quebuloy, nandiyan. Wala namang arraignment, hindi makasuhan. Ang tanging pag-asa lang ni Pastor Quebuloy pag nanalo siya this election. Kaya ayaw nilang magkaroon ng chance ang manalo mga kaalyado ni President Duterte, di ba? Alam natin 'yon. Kaya nagtatrabaho sila. Kaya mga kababayan, si Atty. Respicio, yung mga ibang nandun sa Davao, nagbulgar sila. Yung mga paraphernalia ng COMELEC nandun sa mga residential area, nasa mga private na properties nilalagay doon. Ngayon parang walang naririnig ang COMELEC. Patuloy natin bantayan yan dahil alam nila na abalang-abala ang mga maka-Duterte sa nangyayari kay President Duterte. Habang kumikilos yung kaliwang kamay nila sa ilalim na pinapagalaw nilang COMELEC. Kaya si Atty. Respicio, let's support him Kasi siya yung talagang may tapang siya. Meron siyang talino, may tapang, may paninindigan. Kahit ano pang sabihin ng iba na may political ambition. Okay, may political ambition siya. May ginagawa siya para sa bayan. May pinapatunayan siya. Kaya tama lang na ilagay natin siya sa pwesto dahil tumatayo siya. Yung iba sasabihin, kasi natural, merong ambisyon niya dahil may ambisyon siyang maglingkod. May ambisyon ng tao. Tignan natin kung ano yung ginagawa ng tao. Hindi katulad ng mga nakaupo ngayon makagalang-galang, mga dating nasa kalsada yan, mga sumisigaw ng, kahit sinong maupo, sumisigaw sila, nag-iingay sila, nakikibaka sila, kahit sinong maupo. Tingnan natin, wala na sila sa kalsada ngayon, nasa kongreso na sila. Ang sinisigaw nila ay contempt si ganito, ay contempt yung mga dating militar. Suportado pa sila ng mga pulis ngayon dahil sinusunod sila, yung pinadampot nila. Sino nag-push para mahuli si Quebuloy, maaresto si Pastor Quebuloy? At si Colonel Grijaldo ba yun? Sino nag-contempt sa kanya? Pinakulong siya. Hindi ba? Alam na natin kung sino yung mga may background convicted na miyembro ng komunista ng Pilipinas, which sinusunod yung order niya ng ating mga kapulsian, ng mga sundalo para arestuhin yung isang tao, samantalang hindi na, ewan ko kung nare-realize ng mga pulis at kasundaluhan nyo na yung sinusunod nila na order ay galing dun sa pumapatay sa hanay nila, pumapatay ng mga pulis, pumapatay ng mga militar. Marami ng dugong dumanak sa makamay ng mga yan dahil maraming sinasabi si Ka Eric, dating opisyal ng NPA na ngayon pro-gobyerno na ngayon may threat. Kaya buti nga hindi nadadal si Ka Eric dahil siya lang nakakaalam ng malalim na agenda ng NPA, mga galaw nila.
Yung mga nasa loob ng Kongreso, bakit nandiyan yung mga yan? Piliin nating mabuti yung mga iboboto natin na tumatakbo sa ilalim ng party list. Tignan natin kung may silbi sila. Meron yan tumatakbo mga nagre-represent ng OFW, hindi naman sila naging DH, hindi sila naging OFW, hindi sila lumayo sa pamilya para makumayod lang para suportahan ang pamilya nila. Hindi nila naranasan yun. Hindi natin alam kung hindi ako against sa party list, but as long as ginagawa nilang tama yung kanilang trabaho. Pero kailangan ba natin sila? Okay, kung may talaga yung pinaglalaban, meron pang isang nag-iingay siya lagi sa TikTok, minumura niya yung mga yun, pwede yun kasi I'm sorry, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Pero okay siya, bata siya na nilalaban yung mga sweldo sa probinsya, minumura niya yung mga kongresista na nag-o-oppress sa mga karaniwang tao. Yun, yung mga yung mga may pinaglalaban, hindi yung mga NPA na pinaglalaban yung kanilang adhikain na sa totoo lang gusto lang nila makuha pamunuan ng bayan. Pinapasweldo natin sila ngayon dahil pinapasweldo natin sila ng galing sa kaban ng bayan dahil sumusweldo sila as congressman, as representative, may allowance yan. Alam ba natin, ito lang hearing na to sa kung kakalkalin natin yung mga kinagastos yun, mga pagkain nila dyan, mga oras, at yung mga umuupong mga kongresista, magkano binabayad sa kanila dyan, bawat upo nila, may bayad po yan. Kumikita yan habang nakaupo dyan at nanlalait ng bubuli ng kung sino-sino. Kumikita po yan. Yung mga kinakain nila dyan, kung malalaman ninyo kung magkano isang plate, dyan pa lang may corruption na eh. Sa totoo lang, dyan pa lang. Sorry kung pagkain lang na. Totoo, meron yan. Tignan natin, overpriced yung mga yan. Overpriced yan. Doon pa lang eh. Kaya hindi natin eto, kasalukuyan ngayon, merong isang nakapos ngayon, binubuhat ng kung sino-sinong tao yung paraphernalia ng COMELEC. Bakit nandun? Lihim na tinatransport yung mga para mga guns yung mga nagdadala ng mga paraphernalia ng COMELEC eh. May escort silang pulis. Pero sa private, dinadala? Bakit ganon? Tsaka tignan natin. Meron pang lumabas sa balita na inalisan ng alam natin sa Davao yung security ni Mayor Baste tinanggal siya, di ba? Wala siyang personal choice sa mga nakalagay ngayon sa kapulisan niya. Kasi dapat naman talaga ang mayor ang may say kung sino yung gusto niyang ilagay sa city niya, di ba? Pero tignan niyo, ginulo nila yung Davao, inalis yung mga napagkakatiwalaan ng mayor doon. Bakit? Para maging sitting duck na lang yung mayor doon na anytime nilang madadamputin na tulad na nangyari kay Pastor Kibuloy. 'Di ba? Nung pinasok nila si Pastor Kibuloy, walang ginawa mga Duterte, hindi sila nag-show up doon dahil alam nila magkakagulo pag nagpakita pa sila doon eh. Kasi mag-a-add lang sa gulo kung may isang Duterte na habang kasagsagan nung dinideploy mga pulis doon, mag-show up doon, magkakagulo lang. Kaya ang Duterte, alam naman natin ay sa gulo, pero lumalaban sila sa maggulo. Yun ang gusto sa kanila. Ako, personally, yun ang gusto ko sa kanila. 'Di ba? Sasabihin nung iba, pumatay 30,000. Samantalang alam naman natin yung binasa sa ICC kung ilan lang yung nakasampang reklamo na pinaniniwalaan ng ICC nang walang kung ano lang sinabit. Kaya naniniwala ang ICC kung ano sinabit sa kanilang dokumento kasi alam niyo kung bakit? Gobyerno nagsubmit, mga active senators noon, sila Trillanes. So, senator siya noon. Siyempre, ang paniniwalaan ng ICC, yung mga opisyal ng bansa, gobyerno mismo nagsubmit ng dokumento, meaning, ebidensya na yon. Kaya ang tawag nila, nung binasahan nila si PRRD noon sa ICC, yung unang araw ng pagbasa, committed. Hindi nila sinabing allegedly na ginawa na yon. Ang nilagyan lang nila ng title na allegedly yung mga nabiktima. Allegedly addict, allegedly criminal, allegedly rapist. Yun lang nilagyan nila ng word allegedly. Pero si Duterte, President Duterte, ang sinabi niya committed. He committed.
hindi sinabing na suspect or hindi sinabing ano pa ba yung bukod sa suspect na word na ginagamit nila. Hindi sinabing suspect, nag-commit siya. Yun na agad ang palagay sa kanya kasi ang dokumentong hawak nila galing sa ICC. Okay, nagpunta daw sila personally doon sa Pilipinas. Sino pinuntahan nila? Gobyerno rin. Sino nagbayad daw ng hotel? Gobyerno rin, di ba? Gobyerno ang nag-facilitate. Gobyerno ang nag-sponsor. Gobyerno ang gumasos. Siyempre, ang tawag nila doon, ebidensya. Dahil kala nila yung gobyerno natin matino. Kasi tino ng gobyerno ng ibang bansa. Pero kung titignan nung nakita nila kung gaano karami sumusuportang Pilipino, nag-ingay sa buong mundo. Merong mga abogado, international lawyers na nagsabi, inukay nila istorya kung ano naging istorya ni BP and PBBM. Kasi, ba't nagkaganon? Parang hindi nila, they don't understand na bakit pinalibing yung tatay niya, inayos yung paglibing ng tatay niya ngayon, pinatapon naman tong si President Duterte sa The Hague, sa ICC. Nung nasa aeroplano si PRRD, di ba nilapitan siya noon, may dalang papel. Ang sabi ni President Duterte, I am a lawyer. Sinabi niya kung ano yung kasalanan niya, anong nagawa niya, but dahil sa kaprasong papel, sasama ko, it's illegal, sinabihan siya nito. Ang walang ginawa yung mama, kundi tumatango lang siya. Hindi niya alam yung, parang hindi niya alam yung kailangan niyang tayuan doon. Alam niya kasi mali eh. Nasa katuwiran tong sila President Duterte, nasa aeroplano, ayaw niya sumama. Hindi ba nagtagal, kaya si General Torre nagpakita ng, nainip na siya eh. Sabi niya, kakalad ka rin niya na eh. Pero kitang-kita natin, may video na, pinaninindigan nila na tama yung ginawa nila. Pinaninindigan nila na nasa katuwiran sila. Yung dalawang magkapatid, DILG and DOJ, harap-harapan nagsisinungaling. Nagsasalita pa nga si Senator Amy, sinasalubong nila, hindi makahirit si Senator Amy. Well, ano pa mahanap natin kay Senator Amy? Ang pag-asa na lang ni Senator Amy para may maniwala sa kanya yung maipakontempt niya tong mga sinungaling na to eh. Makasuhan niya eh. Tulad nung, kasi si Senator Risa Hontiveros, di ba? Tignan nyo, siya talaga tinrabaho niya si Pastor Quiboloy eh. Hanggang sa, nung nakuha na si Pastor Quiboloy, para siyang nabunutan ng dinig. Napaka-happy niya. Baka nagpa-party pa yun para sinabi niyang isang tagumpay. Feeling niya, accomplishment niya yung nakuha si Pastor Quiboloy eh. Parang nagwagi siya, ganun ang dating eh. Yun ang yun ang dating nung pagkahuli kay Pastor Quiboloy. Tapos puro kasinungalingan na yung lumabas. Ang hirap ng kalagayan ng bansa natin. Masyadong madilim, masyadong ang mga nagiging ugali tuloy ng mga tao, masyado ng iba, malaki epekto kasi kung ano ang nakikita sa pinuno, ano asahan mo sa mamamayan? Maraming mga Pilipinong maayos, matitino mag-isip, pero marami din yung mga taong hindi na marunong mag-isip ng tama. Wala nang panahon mag-isip ng tama. Marami. Kaya pag lumabas ka sa kalsada, kailangan magbaon ng, lalo na't nagdadrive ka, pasensya. Hindi ba sunod-sunod kung nagba-viral yung mga video ng mga binaril, road rage. Kasama na yung pagsikat ng, yung init ng araw, init ng panahon sa road rage. Pero hindi naman ganyan dati, di ba? Pagka yung mga barilan sa road rage, balitang-balita. Dekada na yun yung pinaka talagang news na hanggang ngayon babalitan. Pero sa panahon ngayon, parang road rage, binaril, parang ganun lang. Nakita mo ba yung road rage, binaril, ganun lang. Natandaan ba natin yung buntis na baril noon sa may sementeryo, yung nabaril niya yung mag-ina, nagkasalubong sila sa Laloma, tapos nabaril. Di ba, dekada na, shock pa rin yung mga tao. Pero ngayon, parang normal na lang yung may nabaril may binaril, merong
Dahil sa road rage, ilang bala yung pinakawalan doon. Wala lang, tapos na, ilang araw. Marami tayong nakikita ngayon, mga patayan sa daan. Marami. Mga kung ano-anong violenting nangyayari. Mahirap yung ano. Hindi ganyan ang Pilipino, di ba? Alam natin yun. Kaya lang, yung greediness, pinasok tayo ng kung ano-anong kasamaan dito sa bagay. Sinabi naman ng salita ng Diyos na nasa huling panahon tayo. Yung makaguluhan na ganyan, parang ine-expect na natin. Yung mga bagay na hindi mo iniisip na pwedeng mangyari, na nangyayari ngayon, parang lahat ngayon posible na. Ganun yung nangyayari. Parang nothing is surprising na pagka nabalitaan mo. Sinabi naman sa Bible, yung Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, di ba? Kundi yung mga namumuno sa kalooban ng mga tao, yung kung ano yung nasa puso. Tignan natin, yung sa hearing sa Senate. Nagsisinungaling, straight, titignan mo sa mata, straight ang ano nila, nagsisinungaling sila. Nakita natin na, alam natin nagsisinungaling kasi nakita sa video, nag-leak yung video, hindi daw. Ginagawa nila tayong stupido. Ginagawa nila ang mga tao stupido. Ginagawa nila ang tao bulag. Kaya nga, dilindiri yung mga, nakakadiri sila dahil pati mga ayuda, ginagawa nila na parang binibigyan nila ayuda yung tao, pumipila sa kanila, nagmamano, hinahawakan nila sa ulo, pagpabigay nila ng pera, parang personal nilang pera yung binibigay nila. At the same time, election season, bawal yung vote buying, di ba? Alam natin bawal yun, pero namimigay sila ng pera, pero ayuda ang tawag nila doon. Kongresista sila, mambabata sila, humahawak sila ng cash. Personally, hinahawakan nila ng cash, binaabot sa tao. So, totoo lang, bawal po yun eh. Ba't hindi nila gawin kung talagang gusto nila tumulong sa tao? Daanin nila sa bangko. Ang bawat yung mga kasi may mga bank account yan na pang pang receive lang ng mga nagpapadala sa abroad. May tawag yan, 100 pesos lang ang deposit yan. Para lang may bank account ka. May paper trail pa, di ba? Kung sesend nila through the bank, makikita na lang ng bawat yung account nila may dumating na. Katulad dito, sa abroad. Pagka merong in-announce sa gobyerno, lumalabas sa Google, merong ganitong buwan, matatanggap yung makikita mo na lang sa bank account mo, meron kang couple of $100 to $300, $270, $150. Magugulat ka na lang nasa account mo. Hindi mo kailangan pumila. Dahil kahit pa paano may hiya yung mga pinuno sa abroad eh. Ayaw nilang humawak ng pera dahil for delikadesa. Delikadesa. Yun yung tawag doon delikadesa. Nasaan yung delikadesa ng mga Pilipinong namumuno? Nasaan na? Wala na, di ba? Wala na tayong makita ng delikadesa. Yung hiya, para bang harap-harapan na ngayon silang masyado ng garapal dahil sinabi nga nung dalawang lawyers dun sa dalawang European lawyer, yung isa yata American, sinabi nila nag-commit daw na hindi sila makapaniwala. Okay, narinig nila may namatay sa pamumuno ni President Duterte. Pero nung sinabi nila, well, those people that got killed are drug lords, murderer, rapists. Ang sabi nila, what's the crime? Anong krimen doon? Anong krimen kung ang namatay yung mga drug lord, rapists, mga magnanakaw, pumapatay, murderers, mga ganyan. Hindi yun inilabas ang bahay para i-firing squad, hindi yun EJ. Kasi yung EJK pinalalabas nila na inutos ng gobyerno kasi lumabas sa bibig ni President Duterte na patayin sila. Well, sinalita lang ni Duterte yung
yung lengguwahe ng mga kriminal para matinag sila. Hindi niya ginamitan ng diplomasya. Yun yung parang naging very smart siya, street smart, ganun ginawa niya. Kaya nanginig yung mga kriminal talaga, ayaw sa kanya. Ang mga kriminal mayayaman yan, di po ba? Alam natin, maraming kriminal mayayaman. Mga smugglers, kung ano-ano pa. Yan, nandyan sila. Ang EJK para sa akin, mga kababayan, ang EJK, katulad ng North Korea, extrajudicial. Kumbaga, walang litis. Pag nagsalita ng laban sa pinuno nila, patay to, dadamputin to. Kaya nga walang masyadong makalabas na Koreano. May mga na-meet ako, mga na nakalabas ng ang hirap daw. Pumupunta sila sa South, meron silang kasabwat doon na tutulungan silang makalabas. Pero bawal salita ng laban sa gobyerno, sa leader. Kailangan lumalabas sa bibig nila, mahal nila yung leader nila, mabuting leader yon. Ganon. Yun ang EJK, kasi pagka may ginawang labag lang sa kalooban ng leader, patay yun. EJK, extrajudicial, walang proseso. Yun yung EJK. Pero yung ina-apply kay Duterte, pinipilipit kasi nila, yun yung mga namatay sa kapulisan. Of course, may mga masasamang pulis na meron silang, kasi merong pulis dyan, mga ninja cops, mga involved talaga sa drugs. May mga katiwala yan sa street, di ba? May mga tawag dito, may mga asset yan. Siyempre, ligpitan na yun ng mga asset nung naglatag na si Duterte ng war against drug. Niligpit na yung mga asset dyan. Yung mga kanilang utusan, yung mga kanilang... May mga kilala ko na napatay sila. Kilala ko sa community. Patay. Involved. Ano sila? Yung iba, maswerte, nakulong lang. Ayaw na nga nila lumabas. Dahil pag lumabas sila, mas delikado sila. Dahil liligpit sila ng pulis nila na umahawak sa kanila. Alam natin yun, na yung mga pulis na namatay sa enkwentro, na nakiramay ba yung mga human rights advocate? Wala naman silang sinabi. Ang sinasabi lang nila, minsan may picture pa nga na hindi pala totoong biktima yun sa war on drugs. Sabihin lang, may pinatay na sanggol. Hello, tinamaan ng ligaw na bala. Hindi natin dinidiscount yung pagkamatay ng mga inosente doon. Siyempre, war yun war. May casualties. Tignan natin yung mga nanlalait sa mga Duterte. Tignan natin kung anong background nila. Kaya bago tayo makipag-usap sa mga yan, bago tayo makipagtalo sa mga tumatawag na mga Duterte, didilis daw, Duterte, mga bobo daw, mga nasa panig ni Duterte. Yung mga yan, hindi natin dapat pag-aksayan ng panahon yan. Bago natin sila kausapin, pakilala sila, anong background nila, anong kinabubuhay nila. Nakasali ba yung kamag-anak sila tokhang, nakikinabang ba sila sa drug money? Dapat malaman natin yun, kaya hindi natin dapat aksayan ng panahon kausapin yung mga yan o sumagot sa mga comments nila. Hindi natin alam kung anong kulay nila, kung ano talaga yung motibo nila, ba't sila galit na galit kay Duterte, samantalang majority is gustong-gusto. Kaya nga nanalo kahit si Sara, landslide, di ba? Kaya ginagamit siya ni Bongbong dahil gusto siya ng mga tao. Talagang binoto siya. Talagang gusto ng tao mga Duterte. Sa palagay ba nila, kung ang mga Duterte hindi gumawa ng para sa bayan, hindi naramdaman yung paglilingkod, Duterte mga tao? Hindi natin isisigaw pa nga ni Duterte kung hindi siya gumawa ng kaayusan sa bansa natin. Yung laglag bala noon, ang daming binibiktimang seniors, ang daming binibiktimang mga inosenteng tao, laglag bala lang. Nung naupo si Digong, di ba, winalis niya lahat, iyakan sila, sinibak sila sa pwesto, kasi ang mga dahilan nila, wala tayong ibang pwedeng gamitin salita kundi gago sila. Ganon. Gago sila. Ayoko magmura, pero sa akin mura na po yun. Gago ang tamang salita sa kanila. Pagka meron silang nakita sila meron silang nakuha na bala, ang sinasabi nila gagawin nila, i-hold nila yung tao, tapos kakasuhan. Anong kaso doon? Bala yung nakuha o basyo. Kunin niyo yung bala, kunin niyo yung basyo. Ba't magdadala ng basyo yung isang magbabalik bayan?
Tapos sasabihin nila, sira yung CCTV. Doon pa lang, pag technical na yun, wala nang kaso yun dapat. Dahil wala kang ebidensya na kanya yung bala. Oo, sinabi mo, nakuha mo dyan sa maleta. Tapos sasabihin niya, wala yung sira yung CCTV. In the first place, ang unang-unang concern na tao, kung yung CCTV gumagana, sila mismo dapat para safe sila, di ba? Wala, kasi kung ano yung, parang their words against yours dahil pag mas matimbang yung sasabihin nila, patay ka na pag dineklara nilang ikaw may-ari ng bala o baril, patay ka na, wala ka ng laban. Patunayan mo kung na hindi sa yun. Paano mo patutunayan na yung bagay na totoong hindi sa iyo? Paano mo patutunayan yun? Di ba mas madali patunayan yung isang bagay na sa iyo dahil may ebidensya ka, may resibo ka, may picture ka na sa iyo yun, na-acquire mo yun, binili mo yun. Kasi yung patunayan mo na hindi sa iyo yun. Paano mo patutunayan yung paano ka kukuha ng ebidensya ng isang bagay na hindi sa'yo? Nila sabihin nila, yung ebidensya mo na patunayan mong hindi sa'yo yan. Well, dapat patunayan nila na hindi sa'yo, na sa'yo yan, di ba? Kasi hawak nila Kasi pag ang tao liko, kahit anong ganda ng mga batas, kahit tad tayo ng mga batas, pag liko ang mga isip nila, liko ang puso nila, walang mangyayari sa bansa natin. Lalo na't bangag. Sa isang pamilya, isa lang ang bangag, sira ang pamilya. Tandaan niyo po yan. Alam natin yon. Sino po ditong walang kakilala o walang sariling experience na pagka, katulad ng sinasabi ni President Duterte, paggang sa isang miyembro ng pamilya ay addict, magiging dysfunctional yung family. Totoo po yan. May kilala po ako. Sira po. Kasi yung mga addict, nagbebenta ng gamit. Hindi na yan binibigyan ng kung ano. Nag-iingat na yung mga kasama niya sa kapamilya niya na lumapit siya dun sa gamit ng kapatid niya. Ganun, away-away na. Magulo po. Magulo yung merong addict. Lalo na ang addict. Halimbawa yung tatay ang addict. Ay, nako, Diyos ko. Malaking gulo po yan. Yung judgment ng tata, yung pag may nangyari sa kabahayan na kailangan desisyonan ng isang padre at pamilya, pero addict siya, bangag siya, yun po nakakalungkot. Buti na lang yung mga anak lumalabas matitino, marunong mag-isip dahil natuto na sa nakita sa loob ng pamilya. Mahirap yung kalagayan. Bantayan po natin yung eleksyon. Bantayan po. Hindi ko alam kung paano natin babantayan dahil wala tayong puwersa. Ang puwersa nasa mga mandaraya. Ang makinarya nasa kanila. Pero ang magagawa lang natin, watch, ipaglaban, pero wala tayong puwersa sa likod natin na magba-backup sa atin. Kaya hanggang ganito lang tayo. Maghimutok, maglabas ng mga saloobin natin. Yun lang nagagawa natin ngayon dahil parang walang nagmamalasakit sa ating may kapangyarihan, pero ang Panginoon hindi natutulog. Ang Diyos sa kanyang tamang oras, sa kanyang tinakdang oras, magkakaroon ng intervention yan dahil wala na tayong matawagan kasi ang Korte Suprema parang alam niyo yun, yung desisyon na dapat na magsalita sila na right away, ganito yung sabihin nila. Ngayon pa lang sila nagre-react sa PhilHealth money. Ngayon pa lang. Pero kailangan bigyan natin sila ng mataas na respeto dahil sila lang inihintay natin lagi. Silang mesay. Ang problema, may power ba? Pag mesay sila, mapupwersa ba nila kung sino yung nakaupo na gumagawa ng hindi tama? Siyempre, may mga pamilya din yan. Matatakot din magdesisyon na yan ng may sasagasaan silang mga nakaupo. Diba? Tao, aminin natin hindi. Tao rin yung mga yan. Marunong di matakot yung mga yan. Yeah, Korte Suprema sila pero yung individually, umuwi yan ng bahay, nagdadrive yan, may mga anak yan, tao rin sila. Kaya hindi natin sila mapaghanapan ng yung aggressive na desisyon na mali yan. Ipatawag yan, ganito, ganon. Pag may pinatawag silang usapan nila, walang Kaya nakakamiss po si Miriam Defensor Santiago. Pag mali, talagang nilalabas niya yung galit niya. Wala tayong ganong senador ngayon, wala tayong ganong klaseng personality na nasa Senado.
Puro politiko yan sila. Wala silang ano talaga na paglilingkod na makagawa ng tama. Minamanage lang nila yung corruption. Ano lang, hindi nila planong itigil yan. Sa totoo lang, wala namang gobyernong hindi na malinis, walang bahid corruption. Kasi kahit sa ibang bansa iba-iba lang ang estilo ng corruption. Tulad sa US, halimbawa, yung padala ng mga aid sa Ukraine, yung mga ang bilis-bilis nila mag-donate ng halagang ganito, 1,000,000. Ang Canada ganun din. Yun kasi yung madaling kuhanan, 'di ba? Madaling makuhanan ng kickback yun. Dahil sino mag-audit doon? Sundalo may hawak doon. Sino mag-audit sa mga sundalo? Hindi po ba? Sino mag-audit sa presidente, sa pinuno? Yun yung level nila, iba. Medyo mas disimulado. Pero yung sa Pilipinas, Diyos ko. Lahat ng level ng korupsyon meron tayo. Mula sa kabataang barangay hanggang sa Malacanang. Alam po natin yan. Pag nakausap natin yung mga nasa baba, barangay pa lang, tapos nasanay tayo mabuhay sa ibang bansa, pag nakausap natin sila, yung isip nila, mapipik natin kung paano sila mag-isip. Iba yung level ng corruption. At least sa ibang bansa, nirespeto nila yung yung iyong pagkatao, kung ano yung masasabi mo. Nahihiya silang makita mo sila na humahawak ng pera. Dito hindi, hawak sa i-hand out nila yung cash sa yung lang humawak sila ng cash, na yun parang delikadesa, kung ikaw politiko, yung pamimigay mo galing sa pondo ng bayan, cash, parang na yun parang hindi na tama, di ba? Kasi kaya nga may DSWD, kaya nga may bangko ang gobyerno Pero siyempre, yun ang gusto nila mangyari para pogi points yun pag ikaw nag-aabot ng pera. Pero gising na naman mga kababayan natin. Ang tanging sana manatiling bukas ang ating paningin at ingatan tayo ng ating Panginoon sa araw-araw na buhay natin na matapos na itong krisis na maayos ang bansa natin. Mahal natin ang Pilipinas kahit yung mga nagtatrabaho sa abroad. Gustong-gusto pa rin lang umuwi. Kasama na po ako doon. Gustong-gusto ko po. Mahal ko po ang Pilipinas. Gusto ko mag-stay sa Pilipinas kung maaari. At marami akong plano para gusto ko makapag-generate ng trabaho. Gusto ko makatulong sa mga tao dyan. Pero hindi ko alam kung paano. I'm trying in some small ways na I could, pero sana yung gobyerno natin maging itong darating na halalan, yung mauupo mga senador, mahalaga po yan dahil yan ang inaabata ng kalaban. Dahil pagka hindi nanalo ang mga senador, mag-o-oppose sa kasi final na decision sa impeachment. Kasi sa Congress impeach na si BP Ang final dyan nasa Senado na. Pag ang naupo puro pumirma sa impeachment ni BP Sara, talagang impeach na si BP Sara, hindi siya makatakbo sa kahit mali yung basihan nila, dahil yun ang gusto nila mangyari talaga ma-impeach Kaya importanteng maupo ang mga maayos na senador, may maayos na pag-iisip. Importante pa rin po yun. Maingay ni yung aso ko, dahil maingay ni mga aso. Gabi na kasi. May dumating anak ko. So importante po mailagay natin sa pwesto yung mga may maayos na pag-iisip ng mga senador. Kasi pag ang napunto diyan yung mga kaalyado ng mga sinungaling, mga bangag, lalo po tayong maliligwak, lalo po tayong mabubulok, dahil puro utang po ang ginagastos ng Pilipinas. Puro utang binamimigay sa tao, ayuda. Puro utang po yan. Hindi ko alam kung nakakahulog ang Pilipinas sa utang. Balak pang magbenta ng mga assets. Kaya importante po na may mag-o-oppose sa kanila. Walang nag-o-oppose po ngayong puwersa. May nag-o-oppose hanggang salita lang pero walang puwersa. Kailangan natin ng puwersa para malabanan sila.
Ang kung tutuusin, AFP na lang ang kailangan magsalita, pero nagsalita sila, ang pinaglalaban nila yung posisyon nila, di po ba? Hindi ang konstitusyon, hindi ang masang Pilipino, hindi ang buong bansa, hindi ang kabutihan ng mga bansa. Nung binenta lang yung gold, dapat tinapik na nila yung balikat ng pinuno natin eh. Di po ba? Nung kinuha na ng pondo ang PhilHealth, dapat nag-react ang puwersa, di ba? Ang AFP, kung tutuusin, dapat nagsalita din sila, nagbabala sila na hindi nila gusto. Kahit ba ganun lang, hindi namin gusto ang kinuhanan ng pondo ang PhilHealth, hindi namin gusto na binenta ang gold reserve. Pero may narinig po tayo na yung gold reserve binenta daw kung kani-kanino dyan. Kaya, ang Pilipinas, ang image ng Pilipinas ngayon sa akin, opinion ko lang po, yung naghihingwalong tao na pinapapak ng mga buitre. Yun po nakikita ko sa Pilipinas. Alam niyo po yun, yung mga tao na amoy na ng buitre na mamamatay na. Kaya iniikutan na nila. Tapos pagka yung nag-aagaw buhay na, sisimulan na nilang papakin yung bangkay. Yung tao na buhay pa. Ganun yung nangyayari sa Pilipinas. Mamatay-matay na ang Pilipinas pero pinapapak nila, pinagtutulungan nila. Mga buitre sila. Mga ganong klaseng hayop sila. Kaya nga sabi ni Vice Ganda na yung magnakaw ka lang masama na eh. Tapos ang nanakawan mo pa ay mahihirap para sa mga sa health care nila. Yung pananakawan mo sobrang ano na nga naman yun. So sagad sa buto na kasamaan yun. Mahina po, panalangin po natin Pilipinas. Mahal natin to at naway magkaroon tayo ng maayos na direksyon na naudlot. Salamat po sa inyo, mag-ingat po kayo at naway mag-intervene ng Panginoon sa mga bagay na ito na nangyayari sa ating bansa. Mahal nating Pilipinas. Salamat po.